Pagkadating ko nga dito sa content house ay nagulat ako kasi nandito sila Miko, Ansyang at Joren. Hindi ko nga alam kung bakit hindi naman namin workday ngayong araw na ito. Sabi nila ay may pupuntahan lang daw kami saglit at kailangan kong sumama. Nagtataka nga ako mga akla kasi may mga ganitong gamit dito sa likod ng sasakyan ni Auntie Mercy. Pagtingin ko nga doon sa loob ng sasakyan niya, meron akong nakitang karton ng BP. For sure kay Lokong Joren na naman ito mga akla. Habang nasa biyahe nga kami ay bigla kaming dumaan dito sa shop ni Auntie Mercy. Dinaanan nila itong mga stickers ng pabak ng squad kaya dito pa lang mga akla ay nagtataka na ako kung saan kami pupunta. Hindi pa nga kami nakakalayo ay naabutan na kami ng gutom kaya naman nag-stop over kami dito para kumain. Uy nako mga akla, feeling ko bumabawi si Lokong Joren. Nakatulog na nga ako sa biyahe at paggising ko nga ay nandito na kami sa 7-Eleven dito sa Gattaran. Sabi ko na nga ba mga akla, bumabawi talaga si Lokong Joren sa ginawa kong prank sa kanya nung pinunta ko siya sa vegan. Bago nga kami umalis dito ay binigyan namin sila ng mga stickers dahil kilala nila tayo. Dahil sa tamang kwentuhan at tawanan, napapasarap na ang aming biyahe kaya naman, imbis na way papuntang Ilocos mga akla yung pupuntahan namin mga akla, nakarating kami sa dulo ng Apari. Hindi nga namin napansin at nakalayo na talaga kami. Wala na nga kami magagawa kaya naman bumalik na lang kami. Tawa nga kami ng tawa dito mga akla kasi sobrang layo na talaga yung napuntahan namin. Kasalanan kasi niya nung driver namin na si Mami Miko kasi siya yung nagdadrive ng sasakyan that time. Kaya naman wala akong ibang ginawa kundi tawanan siya, hehe. At dahil nga biglaan at hindi ko alam kung saan ako ipupunta nila Lokong Joren, walang itinerary na naganap. Naku naman, on the spot talaga tong idol nyong ito. Habang nasa Pamplona na nga kami, bigla kong naisip na taga dito pala yung dati kong driver. Kaya naman kinontak namin siya para magtanong kung saan nga ba malapit dito yung mga lodge para makapagpahinga na rin ang buong team at makatulog ng maayos before kami mamasyal bukas. Buti na lang may malapit dito sa kanila na hotel na 24 hours. Uy, sa wakas, makakahiga na rin ako ng maayos kasi wala pa talaga akong pahinga mula nung nag-event ako sa aking resto bar mga akla. Bali, hindi nga kami magtatagal dito mga akla, magpapahinga lang kami ng saglit tapos kinabukasan mamamasyal. Kasama ko nga rin pala dito ang nag-iisang Bianca Rapsa. Pagpasok nga namin dito ay nakilala tayo nung naka-duty sa front desk. Nakilala niya nga yung boses ko nung nag-i-inquire pa lang kami via call. At tuwang-tuwa nga siya mga akla kasi narinig na daw niya sa personal yung boses at tawa ko. Medyo natagalan nga kami magdesisyon dito mga akla kasi may specific na amount lang kasi dapat kaming igastos dito sa travel na ito. Kaya naman nung napagdesisyonan na ng lahat, nag-fill up na kami ng details dito para makapasok na kami at makapagpahinga na rin. Naku mga akla, nagugutom na naman ako sa mga oras na to. Paano ba naman kasi hindi ko napaghandaan tong travel na to at naka-boxer pa talaga akong pumunta dito. Nagpa-picture na nga rin pala sa atin si ate kasi mag-off na raw siya. Pangmalakasan talaga itong si Bianca Rapsa, parang galing sa ibang bansa. And as usual, manghang-mangha na naman talaga siya sa ganda ng hotel mga akla. Binigay ko na nga din pala sa kanya yung translation nung remote mga akla kasi nagre-reklamo siya, Chinese daw kasi yung mga nakasulat doon, hindi niya maintindihan. Kaya ayan, kinuha niya na agad at ginamit ito. Pagod nga tayo at kailangan na nating magpahinga kaya bye muna. Maraming salamat sa panonood. Bye!